solista ng isang banda ang 33 anyos na si Efren Guazon. Pero sa center na ito sa Quezon City, mas kilala siya bilang si Mang Efren, ang manghihilot. 7 taon pa lamang daw si Efren ang matutong manghilot. Inana raw niya ito sa kanyang mga ninuno na ipinasa-pasa sa kanilang pamilya. Dahil moderno na ang panahon, kailangan daw nakakasabay ang traditional healing na ito at hindi basta-basta pisil at hagot lamang. Yes, kasi dapat yung mga manghihilot natin may basic understanding katulad ng sinabi ko kanina sa anatomy and physiology. Dapat alam niya yung muscles, muscular, skeletal para hindi niya na further harm yung mga hinihilot niya. Kasi minsan, imbis na scientific nangyayari, lalo napipilayon yung hinihilot eh. Tapos may basic understanding sa microbiology and parasitology. Kasi doon inaaral natin ang mga pathogenic agents, yung mga different kinds of bacteria, virus, fungi, na pwede mo isalin doon sa hinihilot mo. Kasi magaling ka nga maghilot, natanggal yung pilay niya. Pero yung kamay mo naman may buni, fungal infection yun. Lisensyado ang panggagamot ni Efren ng Department of Health at ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Sa kanyang center, bote-boteng langis ng luya, sili, ilang-ilang, bayabas at iba pang tanim ang kanyang gamit. Ang epekto raw kasi ng mga pamahit na ito kasama na ng mismong hilot. Hindi lamang kwento-kwento ang pinagbabasehan. At tayong mga Pilipino, walang nagsulat. Ang nangyari, yung mga ibang bansa, nagsulat sila eh. Kaya kita mo, meron silang chiropractic. Kung dalhin mo rito yung chiropractic, hilot-larutok lang ng mga taga-Bonto. Meron silang Swedish massage, hilot lang ng mga yan sa atin. Meron silang reflexology or shiatsu ng Japan, hilot ng kita lang sa atin yan. Ang hilot natin, may scientific evidence. Meron tayong ito'y isang sining at agham ng pag-aaral. Taong 1997 nang may sa batas ang RA 8423 o ang Traditional and Alternative Medicine Act na kumikilala sa mga paraan ng panggagamot na nagmula pa sa mga kanunumunuan sa ilalim ng batas. Ang PITAC na siyang sumusuri kung may siyentipikong basihan nga ba ang mga tradisyonal na paraan ng paggamot at mga natural medicine na nakasanayan ng ilan. Nagkaroon ang Pilipinas ng National Integrated Research Program on Medicinal Plants. These are a consortium of scientists from UP, LaSalle, and also University of Santo Tomas, kung saan pinag-aralan nila itong ating mga medicinal plants, and they have identified, based on folkloric validation, more than 2,000 medicinal plants. Napatunayan naman ng ating mga scientists na ito ay parang doon talaga sa mga karamdaman na sinasabi rin ng ating mga herbolaria. Sa ngayon, ang produksyon ng 10 halamang gamot gaya ng bayabas, akapulko at ampalaya ang tinututukan ng PITAC. Gamot daw kasi ang mga ito sa 10 pinakakaraniwang karamdaman ng mga Pilipino. At dahil madali lang itanim ang mga ito, pwede na rin homemade ang medisina. Dapat lang daw ay tiyakin ang mga sumusunod. Siguraduhin hindi ginamitan ng pesticide ang mga halaman. Huwag patuyuin sa ilalim ng araw ang mga dahon at huwag pakuluan ang halaman sa mga metal na lutuan para matiyak na walang lead o tingga na humalo sa gamot. Huwag din daw basta-basta kakagat sa mga nagbebenta ng traditional medicine umano sa bangketa, lalo na kung hindi ito sertipikado ng PITAC. Nitong nakaraang linggo, nanawagan ang World Health Organization sa mga bansang mayaman sa traditional medicine tulad ng Pilipinas na pagtuunan ng pansin ang ganitong uri ng medisina. Kung tutuusin daw kasi, bago pa man naimbento ang mga makabagong paraan ng paggagamot, nauna nang ginagamit ang mga tinaguriang alternative medicine. Pero ayon mismo sa PITAC, malayong-malayo pa tayo sa mga bansang tulad ng China at India kung saan magkasama sa iisang ospital ang traditional at modern healthcare. Wala tayong documents nitong ating mga Filipino traditional healing. Kaya nga medyo nahihirapan kami kung ano ba talaga yung Filipino traditional healing. Meron tayong advantage ng modern medicine, and it has also its limitation, at meron din po tayong advantage ng ating traditional alternative medicine. At meron din po yan na limitation. Sana may choice yung tao kung saan sila pupunta. Kasama ko si Charmaine Cruz.
Naganyaya sa inyong mga piling na ikinig sa isang oras patuto ng Inner Mind on Radio. Yung napapakanan mga pagtalakay sa mga bagay hindi pa karaniwan at pangwaga. Bigyan paliwanag ito ng ating panauhin na may sapat na kalaman at kawasan sa mga bagay na ito. Alright, let's begin. Good Okay, good evening, Jenny. Good evening sa nanonood at nakikinig ng Inner Mind on Radio. Okay. Mukhang magagong gising ka lang. Sobrang ka naman. Hindi ko lang matimplat, medyo hindi ko naririnig yung sarili ko eh. Yeah. Volume, no? Yung volume. Okay. Ngayon, ang ating topic this evening ay very interesting. Isang topic na talagang gusto kong talakayan dito. Talakayan, no? Dalawa tayo makuha talagang eksperto. Meron tayo. Ngayon, meron. So, bago natin introduce ang ating guest, panauhin sa kaming ito. As usual, meron na akong ilang paalala. Mga announcement, ika nga. Yes, sa ating mga tagapakinig. Sa susunod na Sabado, yung December 15, ay ganapin ang Soulmates Count and Reincarnation Seminar. Yan ang last seminar ko sa taon na ito. Before the end of the world. Pero may schedule ako sa January 2013. Hindi pa tapos ang mundo, reminder. End of the world. Pero may schedule sa 2013. Kasi baka last, wala na. Pero masusunod, kaya hindi ko magugunaw ako. So, may schedule pa tayo eh. Kailangan manapos. Kaya kailangan matuloy yung mundo. Tuloy-tuloy. Ang daming interesado ng pakunta. And I interviewed also 3 programs or ako interview on Tuesday sa another station, not the ABS-CBN. Pero sa ABS-CBN din, dalawa ng programa. About the Mayan calendar. Ako mga ibang sa CNN, hindi discuss yung Mayan calendar. Kasi sa NASA daw, may mga sumusulat. Nagtatanong ko matatapos daw ang mundo. So nakita ko yung clip, sabi ko, Diyos ko, mga tao talaga. Akala talaga nagtatapos ang mundo. They're serious, ha? And so, meron pa napat ako, may nagsusuicide pa raw eh. Grabe, no? Grabe. Hindi ako makapaniwala eh. Because they believe that the world will end. Nag-suicide. Pag natapos ang mundo, ibigyan kayo ng premyo ni Jimmy. Tapos na yung mundo. Tapos nakalimutan tayong seminar sa January 2013. Okay. Sa susunod na Sabado, ang ating seminar ay Soulmates Count and Information where I conduct hypnotic regression to remember your past life. Pwede ka tawag sa mga susunod na numero sa 810-7245. 810-7245 o kaya sa 0917-849-3998. Yung personal phone, one of my cell phone dahil yung aking secretary wala sa Monday or Tuesday, so pwede yung direct sa akin. And also conduct consultancy on paranormal phenomena and past life regression, individual, and hypnotherapy and counseling. Okay. Yun ang aking announcement ngayon. Yung announcement. Ang mabatiin. Wala naman. Pero, Jimmy, nakakatawa lang yung discussion natin. Hindi naman yung sa End of the World. Meron kasi isang article sa Forbes Magazine, Top 5 End of the World Movies. Number 1 ngayon, 2012. 2012 yun, nag-cause ng Mayan calendar. I saw that movie. It was not something extraordinary. Pero yun yung nag-create ng panic sa ibang tao. That's true. In fact, yung sa movie na yun, very little restaurant was made sa Mayan calendar. I think one or two scenes naman pinakita lang in passing. That's right. Yeah. Anyway, let's talk about this at the end of the world. On the 23rd, December 23, so the end of the world, this is your anthem dyan. Pag hindi natapos ang mundo na hindi naman matatapos. Kaya nga, hindi matatapos. Don't worry about it. It's not true. I think I better repeat that. What the Mayan calendar is saying is the end of the 5th cycle. We are on the last cycle. Which means there will be another cycle that will begin. 6th cycle. The 6th cycle. O maaari magiging another 4th cycle. Pag-umpisa ulit. Yun ang ibig sabihin. Kaya tatakot sila na the end na. So anyway, ang ating guest. Diba topic natin ngayong gabi? Ay hilot. Isang napaka-importanting topic na kailangan matutunan ng ating mga kababayan dahil maraming mga misconceptions tungkol sa hilot. No? Na pala kayo na po yung ating guest ay marami ko natutunan sa kanya na hindi ko alam dahil tungkol sa hilot. So malalaman natin ngayon. Malalaman natin ngayon na maganda na ating discussion. Ating panawin ay si Efren N. Guazon. Siya ang board chairman ng Alyansa ng mga Manghihilot at Albularyo. May asosasyon para sila. Malaki ito. Merong, in fact, there are several organizations na ito. Pero ngayon kung narinig itong organization ito, the other. Tanongin natin siya,
Hindi naman kayo party list na ngayon. Malapit na. Dapat magkaroon ng representasyon ng mga manggagamot. Good evening po, Mr. Guaton. Good evening, Efren. Magandang gabi po. Yes, thank you for joining us tonight. Alam mo, short notice lang ito, 1 week lang ago. At nalaman ko, na pinakilala sa akin ni Rosana Escudero. At siya nag-arrange ito na maging panawin natin si Mr. Guaton, si Efren. Kanina nga sabi mo, yung guest hindi sure. Sabi ko, naku, baka siguro Oo. dahil natalo si Pacquiao ng Latan. Yeah, because wala siya para sa akin eh. Nag-confront ka last week, pero nag-confront ko, hindi siya nasagot, very busy siya. Yan. So, pag kanina ay nag-text siya, tuloy ang ating Tuloy ang hilot. salamat naman. Alright. Alam ko yung ating guest ay isang accountant. Ang natapos accountant at nagtrabaho yan sa BPI. Mr. Guaton or Efren, ano? Let's begin with the basic question, yung hilot. No? When you say hilot, iyan ba maraming iba-ibang klase o isa lang klase yung hilot? Malawak po ang kahulugan po ng hilot, no? Kung auriin po natin at babaybayin, ang hilot ay katutubong pamamaraan ng panggagamot o katutubong pamamaraan ng pagpapanumbalik ng tao sa dating kalusugan. Efren, ang ganda ng Tagalog mo. Lalim, ano? Nasa buko ba lalim mo ba? Sabihin niyo? Nandun ako. Hindi natin pa. Na-overwhelm ka dito. At malusod pa rin. Anyway, Okay, sis. ang hilot ay iba-ibang klase. Kaya na sinasabi niya. No? Sa ating ordinary paniniwala, hilot, isang ng klase. Kanina, kaya pala sa akin ni Efren, na marami pa ng klase yan. Okay. Siguro, kasi mong Isa-isahin natin kung ano yung mga klaseng hilot na yan. at bakit nagkaroon ng iba-iba. Sa pula yan. Kaya nag-umpisa yung hilot sa Pilipinas. Ganito po yan, no? Kung yung rice terraces po, yung sa Banawe, yan po ay natayo, no? Ng mga kababayan natin, mga taga-Benguet at saka yung mga Ifugao, no? Yan po ay nagsimula na po bago pa nila itinayo yun. Kaya nga pagkatapos po nilang gawin yun, hinihilot po nila yung kanilang sarili. No? Alam niyo po, yung kung meron po tayong 100 plus na dialects, kung ganun din po ang iba't ibang pamamaraan ng paghihilot dito sa Pilipinas. Wow. Ganun pala yun. Ang dami, ah. Ganun po. So, kita niyo po, minsan, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, na katulad po yung sa espiritu, yung mga espiritista, sila po ay manghihilot sa espiritu. Ibig sabihin po, Yan ang interesting thing. yung hilot nila yung, ibig sabihin po kasi ng hilot is sinasaayos yung hindi pagkakatugma-tugma ng mga mulangkap ng katawan ng tao. Ang ibig sabihin po ng mulangkap sa English, elements. Meron po tayong 5 elemento o mulangkap ng katawan ng tao. Meron po tayo yung tinatawag na apoy, yung hangin, yung tubig, yung lupa, at saka yung alangaang. No, yung alangaang. Yung alangaang, ito po yung ether. Yes, sir. Oh. Okay. Ang Tagalog po niyan, alangaang. Okay. Ibig sabihin ng alangaang po, alanganing spiritual, alanganing physical. Nasa gitna siya. Tutuwa kami kay Efren kasi usually yung problema namin mag-Tagalog yung guest niya. Hindi, medyo pa. May salamat tayo dito. Pero that's good. Sige. Meron akong isang rito, no, na I think, very important, no, for our people also, listeners, to know, no, in connection sa hilot. Bigyan noon na isang Amerikano, no, nasa San Francisco. Ang pangalan niya ay, ang last name niya, Cohen. Nakilala ko po yun. Kilala mo. Ano first name? Yun. Alam mo ba ang storya niyan? Fantastic ang story ni Cohen. Imagine, dagdagan mo lang ito kung mali, or anuhin mo na, corregan mo ako. Namit ko yan dito. Musicians yan, dalawang magkakapatid yan. Yung kapatid niya na accident sa motorsiklo o sa vehicle na paralyzed yan. Pinagamot niya kung saan punta siya. No? Tapos tapos sa Pilipinas because narating na mga manghihilot, hindi manghihilot, mga faith healers dito. So pinagamot niya ito sa mga different faith healers, hindi masyadong nagamot. No? Tapos nagpasyal siya sa Ifugao. Sa Bontoc. May nakilala siya ron na isang babae, natandang babae, na manghihilot, na nagkaroon ng improvement. Hindi was not able to walk, pero makita na improvement. So, sinuloy niya, nakikita ganyan. But since kinakailangan siya ron, lagi siyang nagpupunta dito, no?
Natuto siya, dahil hindi siya nandito, natuto siya na manghilo. Kasi sabi niya, pag punta sa Estados Unidos, wala na manghilo. Oo. Without his knowing it, tinuruan siya nitong babae. Babae, sa ipugan. Manghilo na pakukad. Yun. Narinig ko yung kung sa bakot. Alam mo, German. Yun. Yung pala yun ay... Sorcerer po yun sa Bontok. Wow. Sorcerer. Teka, Efren, yung klaseng hilot na ginawa doon sa kay Mr. Cohen, anong klaseng hilot yun? Alam niyo po, pinagsama po ni Inak Pakukad yung hilot sa physical at saka yung hilot sa spiritual. Okay. Kaya ganon. So anyway, ang story pa ito, just a small portion lamang, dahil Yeah. interesting. Oo. Alam mo kung nangyari kay Cohen? He learned the Filipino way of hilot. So when he gave me the card, when I met him, nakalagay ito, Black Cohen, yung first name, underneath, hilo, therapy. Sabi ko, pati yung sabi ko, hilo, are you referring to the hilo? Yes, investigat yun sa akin, paano gumaling yung kanyang, ayun, mahakit sa kanyang kapatid after about 1 year, medyo malaking improvement. Yun, yung nagkabili na. Ang nangyari dito, siya naging official therapist of the San Francisco Ballet. Di ba yung mga ballet Mga dancers? balerina. Oo. Maraming May mga- injury yan. Yes. Lalo na sa paa, sa legs. He is the official manghihilot, or the only manghihilot, officially recognized by the San Francisco Ballet Company. Ang plan, ito raw pala sa Cohen, at least alam natin, hindi ako nang bubuwalan. Sila na niya. Sila na Yes, yan. Cohen po pupunta sa kliniko po sa Roas Intake. Oo. Let's see. Ngayon, hindi ko siya nakakita na rito. Nasa San Rafael, California po siya. Lumipat na ako. I met him when he was in San Francisco. No, I think in, yes, San Francisco. San Rafael ako. Oo. Ilan taon na to si Cohen na to? Ito na, maybe, at that time was 40 or so. Pero ngayon, siguro. Mga 50. Oo. So hanggang ngayon, nag-practice siya ng hilot sa Amerika. Oo, sa Amerika. Sino nakakaalam niya na import ng ating sa Amerika? Tayo nagturo. Tayo nagturo. Oo. Tapos magtatayo silang school doon, sila magtuturo. Oo. Yun. Okay. Efren, next question ko. Next question ko. Paano ka naging manghihilot? Accountant ka? Yun nga. Diba? CPA ka. CPA. CPA ka. Actually, accounting graduate po ako, no? Hindi na ako nag-CPA. Kasi nagtrabaho kagad ako sa bangko, no? Pero yung gusto ko sana maging CPA, pero na ano na po ako dito sa hilot, bumalik po ako sa hilot So, yung katanungan niyo po na kung paano po ako Paano ka nahilig sa hilot? Paano ka nahilot ng hilot? lahi po kasi kami ng mga hilot. Oo. Yung lolo ko po, albularyo, no? Kilalang albularyo po sa Nabuak, Camarines Sur, sa Bicol. Taga Bicol ka pala. Opo. Oo. At ang lola ko po ay kilalang Mantatawas, no? Sa Quiapo, no? At saka dito po sa Rojas District, sa community. At ang aking nanay, no? Ay kilala sa Rojas community, maging sa Australia, na naghihilot ng pilay, naghihilot sa bata at nagpapaanak. No? So ako naman po bilang pang-10 sa 10 anak, no? Ako po yung Hindi mo sila nag-family planning. ano po, ako po natuto rin po ng hilot, no? Sa edad na 7 taong gulang. Ang tanda na niya. Kaya nga po, ang una ko pong nahilot yung tapilok, no? Yung mga tapilok. Yung Natatapilok kasi nahasa po ako doon nung yung nanay ko nasa Australia siya bilang para maghilot. At ako po, yung trabahador ng tiyahin ko, no, na natapilok, hinilot ko po kasi yung tiyahin ko, dahil kung mawala yung nanay ko, Ilan taon ka na, friend? 7. 7 ka nun, ah? Oo. Pinilit ako ng tiyahin ko na, sige, baka naturuan ka ng nanay mo maghilot. Kaya, nung inayos ko po, no, napalagatok natin, naisaayos natin, yun, doon po nagsimula yung self-confidence ko na talagang kaya ko pala maghilot, no? Pero, Efren, yung mga stroke mo, napapanood mo siguro sa nanay mo. Opo, bukod sa napapanood, meron po tayong tinatawag na intuition, no? At isa yan sa kaibahan ng mga manghihilot sa mga massage therapists o sa mga ibang modalities ng ano. Yung intuition po kasi, kapag hinawakan niyo po ang isang parte, kusa pong gumagalaw yung kamay niyo. Inasaayos. Okay. Bukod sa, kaya nga lang nung nagkaedad na ako, inaral ko po yung science behind doon. Plus,
dahil hindi masagot ng science, nag-aral pa ako ng metaphysics. Okay. Then, tanong ko lang can we say na yung mga nag-practice ng hilot ngayon, may intuition talaga sila? Halos lahat po kasi, makikita niyo po yung mga nagpa-practice ng hilot, yung sa mga probinsya, may intuition talaga yun. Pero pag dito na po sa Manila, Sa mga spa? iba po para nagiging, kaya nga po inuri ko po lahat, na yung sa mga spa, hilot hagod lang yun. Ang ibig sabihin ng hilot hagod, yung ha at saka god, haplos na nakapapawi ng pagod. It's more of a relational massage. Okay. 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 Iba yun, ano? So, Iba yun. pinapaliwanag tayo kanina, no? Ni Efren, malalim ang tungkol dito sa hilot, no? Yung meron nga yung intuition, merong etheric part. Kaya yun ako nagulat. Sinasabi niya sa akin, hindi lang physical ang kanilang ginagalaw dito, ginagamot. Pati yung etheric body. Ako ang familiar with etheric body. Kaya naging interesado ko sa sabi niya. Sige, Efren mo. Explain mo yan, ano? Kita niyo po, merong mga sakit o karamdaman ng tao na pabalik-balik, no? Na kapag pinunta niyo po sa isang ordinary manghilot o physical, mawawala after 1 week babalik. Ibig sabihin kaya chronic po yung sakit, pabalik-balik, nandun po sa etheric body ang problema. So, dapat makakuha ng isang manghihilot katulad ni Ina Pakukad yung pinuntahan ni Jeff Cohen. Bukod sa car accident yung kapatid ni Jeff Cohen, itinit niya rin yung etheric body sapagkat minsan yung mga manggagamot hinihiwalay yung tatlo. No, yung physical, yung etheric at saka yung spiritual. Magkakasama lagi yan So dapat sa isang manggagamot kailangan aralin yung tatlong bagay na yun, o aspeto na yun. Ikaw ba Efren, nag-train ka ng mga therapist o yung mga maghihilot, yung mga hindi masyado familiar sa ganyang prinsipyo? Ako, nag-train ako, yung mga nakapag-train na sa TESDA at sa DOH, no, sa DOH kasi mga massage therapist yan, no? Sa TESDA naman, meron po tayong tinatawag na hilot wellness, no? Na pagtapos po noon para mas mapaunlad pa nila o mapayabong yung kanilang kaalaman hindi sa hilot, talagang tinitrain ko po ng gusto. Meron po akong 7 panuntunan at saka antas po dyan. Unang-una nga po, ito'y kumbaga parang binaling ko sa 7 kulay ng bahagari, no? O kaya yung 7 isig. Chakra. O yung isig o chakra, no? Ito po yung lundayan ng kusog, no? Lundayan ng kusog o mga energy channels, no? Yung 7 chakra na yan, yung first chakra, dapat ang isang mag-aaral ng hilot matuto muna sa hagod. So, para mapamiliarize niya yung tinatawag na katawan o yung physical. So, pangalawa, tataas po siya ng antas. Ibig sabihin, yung kamalayan niya tumataas na. So, ma-develop niya yung tinatawag na subconscious mind. Sa subconscious mind kasi, hahawak na siya ng bata Ang bata po, mahirap ilutin kasi hindi niya alam kung saan yung masakit sa kanya. So, kailangan pupulsuhan mong mabuti at aalamin mo kung saan yung parte, kung saan nagkakaroon ng tinatawag na pagbabara doon sa kanyang lignayan o ibig sabihin yung organ mismo niya, no? Ang tawag po doon lignayan, no? Meron po, ito po mga terminolohiya po to at hindi po natin to coin, no? Ito yung mababasa niyo po sa maugnayang talasalita ang pang-agham nung ito po yung sinulat ng 1969 to 1972 ng mga lupo ng agham sa Manila. Kaya katulad po nun, katulad yung sa pangalawa, ito po yung hilot sa bata. Dapat ang isang mag-aaral ng hilot, matututong maghilot sa bata. Pag natuto na siya na, yung pangatlo po, yun po yung hilot partera o nagpapaanak. At hindi lang po pagpapaanak, kundi meron po siyang prenatal at saka postnatal. Alam niya. Kaya dapat yung mga, di ba yung mga kumadrona natin dati, talagang pupulsuhan ka. Ito mo, para kang inultrasound ako. Yung anak mo, babae. Anak mo, Wala pang ultrasound, no? Wala pang ultrasound. Yes. Ngayon, pag tumaas na po siya ng kamalayan, o yung consciousness niya, marunong na po siya maghilot sa pilay. Kasi ang pilay po, napaka-hirap po yan. Katulad po, yung halimbawa po, yung mga tapilok, yung mga komang. Ang hirap po kung hindi ka marunong, kakabahan ka kasi yung hawakan mo, iiyak At saka so kailangan pakikiramdaman mo yung takbo, no? Ng mga pulso at saka yung mismong joints mismo, no? Yung kasukasuhan. Ngayon, pag natuto na siya doon, tataas yung kamalayan niya, yung panglima po na pag-aaralan ay yung pagtatawa. At kasama sa tinuturo mo yung pagtatawa. Sa panglima po yan, no? Na ibig sabihin, nasa ikalimang isig siya o chakra. Kasi tumataas Diagnosis na yun. Diagnosis na yun. So,
Ang kagandahan po sa mga magtatawas, bukod sa dinadiagnose sila, sinasarahan. Kaya kita nyo po after ng tawasin, gumagaling din kagad yung Ang ito ang kaibahan, yung sa mga kanluraning pamamaraan ng paggagamot, ang Western Western medicine. medicine. Ito po yung katumbas ng MRI, CT scan, to the echo, yan. Ngayon, tino mo, pagkatapos nun, hindi naman gumagaling yung ano, di ba? Kasi Yes. diagnose lang yun. Correct. Pero pag itong pagtatawas, sinasarahan ka. Pagkatapos ng saranda May niya, sa healing na pamamagitan nangyari. ng mga bulong, Oo. no? Sasarahan ka niya. So, maganda po yan, no? Yes. Pero kailangan may sapat na kamalayan. Mataas yung level of consciousness niya. Yung pang-anim, meron po tayong bulong. O eksperto siya sa paggamit ng mga usan o Oo. bulong. Ibig sabihin kasi ng bulong, galing sa salitang bula o vibration. Akala Walang ko, orasyon yun eh. Mas bulong. isang klase ng orasyon, kaya nga pag umuusad po kayo, di ba meron pong liboy o wave. Ang Tagalog po ng wave is liboy eh. O yung tinatawag na frequency o dalas kinig. Wow. So, kumbaga parang pinaiitin natin yung dalas kinig o frequency at saka yung liboy o yung tinatawag na vibration para patakbuhin po yung tinatawag nating lakas o kusog. O yun po yung energy. Very scientific. Oo nga eh. Ah. Ito yung tinuturo mo sa mga, let's say, walang intuition o nothing, pero may hilig sa ganyan. Ay, siyempre, Dahan-dahan yan. Oo, dahan-dahan ang turo. Gano'ng katagal yung pagtuturo mo? Nako, ito po para maibalik natin yung dangal ng mga katutubong manggagamot dito sa Pilipinas. Kung paano mag-aral ang kunluraning pamamaraan, Oo. ganun din po tayo. Alam niyo po yung paghahagod, 6 months to 1 year po yan. Yung pagbain sa bata, halos mga 1 taon kalahati ang pag-aaral po niyan kasi subconscious po ang aralin natin dyan eh, no? Hanggang sa pataas ng pataas, hanggang sa makarating tayo yung bulungan ang sinasabi ko, at ang pampito po yung tinatawag nating albularyo. Iyon po yung pangpito, albularyo ka na. Ibig sabihin, Degree na yun. parang guro ka na nun. Kasi ganito po yan eh, yung albularyo, katulad po ng kayumanggi, no? Pag binaybay natin, may kahulugan. Kapag ang mga katutubo, meron po tayong baybayin po eh, no? Ayan ang kinalimutan natin. Na dapat yung ugat na yon, ang natutunan natin, American alphabet, di ba? Tinuro sa atin. Kaya lito ang tao, nahilo tayo. So, yung halimbawa po, yung Malacanang. Ang ibig sabihin po ng Malacanang, hindi po Kastila yan, Tagalog talaga yan. Ang ibig sabihin po niyan, pag binaybay po natin, may lakan diyan. Oh. Ang ibig sabihin po ng lakan, pinuno o leader. O kaya may lakan talaga dun sa sa Malacanang. Pagka binaybay po natin yung kayumanggi, ang ibig sabihin po ng kayumanggi, kayo mga tangi o the chosen people, the chosen one. Wow. Kaya nga pagka pinaybay po natin yung albularyo, ang ibig sabihin po ng albularyo, al sa Tagalog, yung EL sa Kastila po yun, ang ibig sabihin ng EL, Diyos. Kaya nga El Shaddai, God the Father, El Niño, God the Son. Kapag sinabing al, uno, no? Unong guro, yung bula o vibration. Yung paraan ng pagsasagawa ng bula. Wow. Kaya albularyo. Kaya nga po hindi po yan yung nangahampas ng buntot ng pagi. Yan. O sisingitan ka ng bala sa mga Yan. nako, alam niyo po, Hindi ako naniniwala dyan eh. kahit na hindi ko po kayo singitan ng mga bala diyan sa mga Or palito. palito. Kapag pinisil ko po yung dulo ng daliri nyo, masakit po talaga kasi nerve ending po yan o mga dulong ugat na nakakonekta po sa mga internal organs ng ating katawan. Okay. Parang reflexology, ano? Reflexology or acupressure. Pero kasi natin kanina na parang patunay, ano? May nagsabi sa akin doktor, no? Mas mahirap daw gamutin yung natapilok, no? Yung kesa sa broken bone, yung broken bone. Nagtaka ako sa sinasabi ng doktor na yun. Feeling mo, ano lang yun. Pinaliwanag niya kanina eh. Nakita ko yung logika ng kanyang sinasabi. Kung bakit mas madali daw kung talagang nabali ng buto. Can you explain that? Parang nabanggit mo yun eh. Alam mo, feeling mo naipit lang yung ugat. That's what you think, usually, di ba? Pero mas mahirap daw gamutin yun. Masakayan ka ron, di ba? Parang mas mahirap. Sinabi mo kanina, mahirap gamutin yung natapilok. Sabi na parang kaya sa mabuti kung nabali na nung gusto yun. Kaya yung bakit, takot naman, di ba? No? Pero bakit? Kasi po, no, sa mga pag-broken bone or fracture, saglit lang po yan eh. Siyempre, ang gagawin nila dyan is operation na, no?
Saka katulad po, kita mo, sa Western medicine, yung mga natapilok, ikatas din, pero pagkatapos nun, baliko pa rin yung ito. No? Hindi na sa ayos. Kasi wala silang kalinangan o yung kasanayan sa pagsasauli po nito. Kasi kakapain niyo po rito yung mga litid din. Yun. Oo. Yung litid, may nakaikot po dyan na tinatawag na dagandam. Ang dagandam, ang English po nun, nerves. Kaya ka po nagkakamali ang mga, natin, yung katawagan kasi sa Tagalog, friend, naipitan ako ng ugat. Pag tinignan mo naman, hindi naman nangingitim. Kasi pagka naipit ang ugat, mangingitim. Kasi ang Tagalog po, ang English po ng blood vessels po, yung ugat, ang Tagalog. Ang Tagalog po ng nerves ay dagandam. Pagka binaybay po natin yung dagandam, pag dinaganan natin yung isang portion, yung iba rin tulong ugat, mapupukaw po yung damdamin. Kaya dagandam. Ang alam ko sa word na albularyo, no, ay herb doctors. Kaya herbularyo yun di ba? Pero paniwanag mo, parang hindi, ano? Hindi, kasi ang herbolaryo, Kastila na naman, herb. So, ang Tagalog po yan, no? Kaya nagkakamali, lahat po ng manggagamot, maging sa mga hagot pataas, gumagamit po ng herbal medicine. Kaya hindi po herbolaryo yan. Yan po ay, kumbaga parang pinagtalunan na po namin sa grupo na ako po, pinaliwanag ko po talaga yan. Nagkaroon po kami ng First National Hilot Practitioners Conference na ginanap po sa Eastern Manila Hotel. Kailan ginanap? November 20 to 21. Kailan yun? No? Ngayon, November 20 to 21. Now, ito po ay dinaluhan ng yung mga doktor, no? At saka yung mga iba't ibang grupo ng mga manghihilot, katulad ng ATAG ni Boy Pajardo, at ang Hilot Pinoy ni Noni Del Mundo, at iba't ibang mga espiritista sa Pilipinas, at ito nga po yung sinuportahan ng Philippine Medical Association. Okay, sandali lang, patuloy natin diskusyon, mag-commercial break lang tayo. Alyansa ng mga manghihilot at albularyo. Dapat ko sa kanya kanina, ano ba itong alyansa na ito? Itong ginagawa nito? Anong purpose? Ang purpose po natin dyan, magsama-sama po yung mga manghihilot at albularyo dito sa Pilipinas, no, na magkaroon po ng isang matatag na samahan. Kasi po, nagkakaroon, marginalize po yung mga manghihilot dito sa Pilipinas, ganun din po ang albularyo. So, dyan po, tinuturuan namin po yung mga manghihilot na may science, no, scientific po. Pangalawa, para ma-disseminate po yung practice ng hilot sa iba't ibang kapuluan ng bansa natin at maging sa kumbaga parang sa ibang bansa, no. Tapos magkaroon po ng mga standards and accreditations, no, na mga manghihilot sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. Kasi minsan yung mga kababayan po natin nadadala po sa mga hilot-hilot, no, na imbis na scientific nangyayari. Kasi minsan, ang nangyayari po dyan, katulad niya, may pumunta po sa akin, friend, hinilot ako sa lake, tapos bigla niya ako pinalagat ako ng lalong. Delikado yun, Oo. So, kapag hindi po aral ang isang manghihilot sa hilot lagutok, no? Meron pong hilot lagutok, no, ng mga taga Bicol, Bontoc at Batangas, wag pong gagawin po yan, ano? Kasi ayan po kasanayan po nila Kaya nga po nung may nagtanong sa akin based doon sa history ng hilot, ang history po ng hilot base sa karanasan ng tao ng mga kapanahonan na yun, base sa kanilang lugar. Halimbawa po sa kabundukan o mga bulubundukin, nahasa po yung mga manghihilot sa paghihilot sa mga nalinsad, no? Kasi Anong nalinsad? nalinsad. Ibig sabihin na dislocate. Sabi ako hindi naintindihan. Dislocate. Dislocate, no? Ibig sabihin, umakyat sila ng bundok, nadulas, naitukod yung kamay, o na-dislocate, nagkaroon ng tinatawag na dislocated na joint sa shoulder, sa elbow, no? Kaya pagka-akyat ng ganon, yung nagkaroon ng dislocation sa knee, no? Yung patela niya umikot dun sa paplityan, no? O ibig sabihin, yung patela o yung bawas sa tuhod, umikot po dun sa alak-alakan o paplityan ng posa, no? Okay. Friends, may tanong lang ako kasi ako nagpupunta akong chiropractor, nagpapamyotherapy ako. Sabi mo kasi may mga lagutok din yun, di ba? How do you compare that with sa hilot therapy mo? Halos talagang mas
Iba. ma-advance pa po dun eh. Mm-mm. Kasi ganito po yan eh. Ang chiropractor, no, sa mga nakikinig na mga chiropractor sa Australia, no, kasi nung nag-demo po ako doon sa Darling Harbour sa Australia, nagulat yung mga chiropractor doon dahil meron tayong manipulation na wala sa chiropractor. No, alam niyo po yung mga chiropractor at saka myotherapy, kulang po sila eh. More on nerves, spine alignment. Spine At saka alignment. yung myotherapy is more on muscle. Kaya Yes. nga myo means muscle, no? Oo. Eh wala silang nerves. Oo. Ang katawan ng tao binubuo ng nerves, muscles, and bones. Kaya dapat sa isang treatment, ini-stimulate mo yung nerves, nire-relax mo yung muscle, at nire-realign mo yung joints and bones. Wow. Kaya nga pag nasa ibang bansa ko, pinapaliwanag ko yung hilot as HILOT. Hilot. Yung H stands for holistic. Hindi lang natin tinitreat yung physical, kundi emotional, spiritual, psychological, tsaka relational. Kasi minsan nag-away lang kayo ng boyfriend mo, asawa mo, sasama ang pakiramdam mo nun, sasakit ang ulo Sasakit mo. ang likod mo, Pero ano, pinagmulan, emotional. Isikip ang dibdib. Yung IEC Integrative, pinagsama ko yung mga indigenous practices, pamamaraan ng hilot ng Itak, Tasaday, Mangyan, Bicolano, Cebuano, Pampanggenyo. Ngayon, sinamahan ko ng science. Oo. Dapat ang isang manghihilot may basic understanding sa anatomy and physiology, Tama. microbiology and parasitology. May nagtanong sa akin, Edwin, bakit may micro and para mga bacteria, virus, and fungi yan? Kasi halimbawa po, hinilot ng manghihilot, halimbawa, meron po siyang stiff neck. Hinilot ng manghihilot, gumaling yung stiff neck, pero yung kamay ng manghihilot, may kulugo o warts. Oh. Pagkatapos na gumaling yung stiff neck, may kulugo rin siya sa likod. Oo. Tapos may kulugo, no? Oo. Halimbawa, masakit yung likod, hinilot ng manghihilot ng ganyan, eh yung kamay ng manghihilot may buni. Eh kung galing infection po yun, yung warts kanina, virus. Oo. Eh yung kanina, yung puni, eh fungal infection po yun, gumaling yung sakit ng Oo. likod, may different po yun naman. Pero ano yun na, practical concern siya kasi ako pinagpapamasahe ko, talagang sinasabi ko, mag-alcohol ko muna, tsaka gusto ko yun, di ba bumayot ng mahal, alam ko malinis ang kamay, walang mga Oo, ganyan. ganun. Very careful. Eh, halimbawa, umuupo yung manghihilot. Oo. Yung pala may tuberculosis. Naku. Bacteria naman yun na pinapasa sa pamamagitan ng hangin. Na wala sakit ng likod mo, nagkaroon ka naman ng major na disease. Ano gala, may libre kang tuberculosis. Ikaw, paano mo ina-address yung mga issues? Sabi mo yung mga emotional relation. Paano mo ina-address yung, let's say, nagpahilot ako? Paano mo sinusolve yun? Kadalasan po kasi sa nagpapahilot, mismo pagka nagkikwento sila na makikinig ka lang Oo, oo. Pagkatapos na alam niyo po, bilang isang manghihilot, yung intuition mo nararamdaman mo. Yung kutob na, yung sinasayos mo habang nagsasalita sila. May mga yung mga dalas kinigo frequency nararamdaman po yung sa spine. So, dapat may pagka-intuitive. Oo. And then, tsaka depende sa part ng body kung sa masakit, it means something, di ba? Kung let's say upper back, ano ibig sabihin nun? Actually, pagka upper back, katulad po niyan, naapektuhan po niyan yung tinatawag na baga, no? O yung lungs natin. Kapag ka ganun po, nagkakaroon po yan ng sa emotion, no? Yung parang nakikimkim ka ng galit, yung ganyan. No, kaya meron kang parang yung kumbaga parang meron kang kinaiinisan. Parang more on May galit resentment, na may naglalabas. Opo. Yung pala. Psychological din pala. Psychological. Can we go to the, Yes, ang namin natin tanong, simulan na natin. May nagkatanong dito, saan ka daw nag-accept ng mga pasyente? Meron po akong clinic, no, o sa sa Rojas District, no. At yun po pwede po kayong tumawag po sa aking secretary sa 0932 521-1797 or sa landline po sa 387-1667. Okay. Ano daw uri ang hilot ng ginagamitan ng kumukulong langis na hinahagot? Alam ko ito ng bata ako, nakaka-experience ako niyan. Ano daw klase yun? Alam niyo po yung kumukulong langis, no? Alam po natin kung anong klase pong langis yun, no? Kasi po minsan, Coconut. yung coconut oil po kasi, ganito po yan kadalasan po yung kumukulong langis na coconut oil, pinatay niyo na po yung enzyme ng coconut oil Kadalasan po yung mga katutubo natin, dati yung hindi pa sila gumagamit ng apoy, yung pagkata nila ng nyug, ibinibirad lang nila sa araw, no? At yun ang pinanggagamot nila. Yung kumukulong langis naman, para nagiging lubricant na lang po yun. At ang nakagamot doon, yung kusog o yung energy na manggagamot.
Okay. Pero isang tanong dyan na gusto kong ano yung Which one, Jimmy? yung first question Oo. na Ano ang nangyayari pag pinupulsuhan ang Yeah. hinihilutan? Ano ang nararamdaman ng hilot? Paano nalalaman ng hilot ang karamdaman ng Mm. pasyente? Yun ang kanyang mga tanong. Ito po yan, no? Sa pagpupulso po, ginagamit po yung 5 daliri. Mm-mm. Kadalasan po sa traditional Chinese medicine, 3 po yan, no? Yes. Natapat po sa pulso, Mm. no? Actually, sa mga manghihilot, yung katutubo sa atin, 4 po ang inilalagay po sa pulsuhan, yung tinatawag na radial pulse, no? Ito po, sa pulso. Mm. Apat po yan, as ang ando yung mismong thumb, nandito po sa ibabaw. Mm. Kasi ito po, kumbaga yung 4 na yan, yan po yung 4 na elemento. Mm. Yung fire, air, water, earth. I At see. ito po yung ether. Kaya nakahiwalay po siya. Interesting. Okay, no? Kapag halimbawa po pinulsuhan niyo po yan, at mararamdaman po ng isang manghihilot, base po dun sa 4 na elemento, kung anong elemento po ang nagkakaroon ng diferensya. Really? Oo. Sa pagpulso lang. Sa pagpupulso, nararamdaman po yan. Oo. At itinuturo ko po yan. Okay. Wow. Kumaltunan yan. Oo nga, ako rin. Si Maya ng San Juan, nakapag-treat ka na daw ba ng carpal tunnel case? Carpal tunnel syndrome. Marami pong nahilot na ng mga may carpal tunnel syndrome katulad ng mga dentista, no? Oo. Kasi kadalasan po Right. yung mga repetitive na ginagawa, no? Nagkakaroon po ng tinatawag na carpal tunnel syndrome. Mm. Okay. Pero iba yun, dahil meron mga manghihirap na hindi kaya yung carpal tunnel kasi it's a different, yung sa median nerve yan dito sa, di ba? Kadalasan po yung inooperahan sa Western medicine. Oo, oo. Ayoko Hilot ka na kaya daw. meron akong carpal tunnel syndrome ngayon dahil nga sa kaya-carry ng bag. Kalo ka carry ng pera eh. Mamos ko sana. Hindi ako karoon ng carpal tunnel. Pero, not enough. Si Cesar ng Santa Mesa sabi niya, ano daw ang pagkakaiba ng hilot sa pranic healing at acupressure? Yun. Alos, napapaloob po yan lahat sa hilot. Mm-mm. Kasi po yung pranic healing, ginamit po yan sa India po eh, no? Ibig sabihin ng prana is energy. So, ibig sabihin energy healing. No? Sa atin po, ang tawag po niyang katumbas niyan, kusog. Kaya po, ang mga manghihilot gumagamit po ng kusog, kahit i-touch niya po, i-direct niya sa katawan o physical, at kahit hindi niya po i-direct, no? Kasi yung pranic healing, hindi niya, kumbaga parang hindi dinedирect, no? Pero hilot pa rin po yan. Katulad din ng acupressure, yan po yung hilot tumuldo ng mga ita. So meron equivalent ng May equivalent po acupressure? niyan ako. Oh, interesting. Okay, si Anita Miguel City sabi niya, good evening, pakiulit daw ang Tagalog dun sa elements, yung kaninang Mulangkap. 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 Mulang ka. Oo. Oo. Nagmula sa mga sangkap o mula ang kasangkap, pinagmulan ng mga bagay. Yun. Okay, si Jonathan ng Alabang, ang tanong niya, ang hilot ba nagagamot ang atrophied muscles? Opo, no? Ang mga atrophied muscle o yung lumiit na muscle, no? Maganda po na nahihilot po yan sapagkat una po, padadaluyin po yung takbo ng kuryente sa pamamagitan ng nerves at takbo ng dugo sa pamamagitan ng blood vessels at nire-relax po yan sa pamamagitan ng paghilot ng mga mangyan at nire-realign po. Minsan po yung mga atrophied muscle kadalasan sa paa, no? Inaayos din po yung mga kasukasuhan po dyan. Okay, eto. That's one thing here that I'm interested in this. No? Na-mention mo, ilang beses na magkatulong maita, magyan, ipugawan mo. Wala ka na babanggit na sa Mindanao, yung mga tao. Ibig ba sabihin, doon sa lugar na yun, wala tayong equivalent ng mga hilot meron po. sa Southern Philippines. Meron po, kadalasan po sila, dandun po yung mga tinatawag na nagbubulong o nag-uusan. Okay. Katulad ng mga subanon, yung mga ganyan. Meron nagtatanong, nahihil mo daw ba ang erectile dysfunction? Oo, no. Kasi something to do with the nerves yan. Oo. Anong hinihilot mo doon? Hindi practical question. Anong hinihilot mo? Wala ko sinasabi. Meron pong direct tsaka indirect, no, na napaghihilot po dyan sa mga erectile dysfunction. Pero ayan po ay may kaugnayan sa hindi magandang takbo ng dagandam o nerves ng ating katawan. So, kailangan ayusin po yun. Meron pong ginagalaw po dyan. Okay. Is hilot a form of, of chiro? Is hilot a form, hindi, alam ko na Cairo to, Cairo. Oh. Cairo. Oo. So, Cairo pa. Yung tanong ko rin kanina. Oh. Oo, ayun po. Oo. Hindi ko kasi mainila yung text. Okay. Next question, tanong lang daw niya kung kinakailangan pa ng dasal pag ginagamit ang dahon ng saging na pinapahila ng virgin coconut oil sa paghilot.
Actually, sa pasalin-salin na pagsasagawa ng mga ganyang ritual, nawawala na po yung talagang totoong pagsasagawa, no? Kaya po tinatapalan, ang tawag po diyan tapal-tahip, no? Tinatahipan. Iba't ibang klase, pwede pong dahon ng saging, dahon ng tuba, dahon ng ikmo, no? Yan po, iniihipan po yan ng isang manghihilot, o kaya kung sinasabing albularyo, kaya nga nabanggit na helboraryo daw sila. Yes, so, Ngayon, hindi na po kailangan niyang, minsan ay iniinit pa po yan sa kandila. Yes. Hindi na po. Oo. Kasi po, ang pagtapal-tahip, no, meron po tayong mga halaman na mainit, meron tayong halaman na malamig. Kapag ang isang likod mainit, tatapalan po natin ng halamang malamig. Oo. At kapag malamig naman po yung isang likod, tatapalan po natin ng mainit na dahon. Kaya po, kadalasan po, isang manghihilot bago pa magsimula, nagdadasal na po yan. Pero yung dahon, wala pong kinalaman doon sa mga ganung bagay. Anong function ng bulong sa panggagamot? Malaking bagay po, no? Ang bulong po kasi, yan po yung kumbaga parang nagpapabuhay, no? Doon sa mga isig ng ating katawan, yung 7 chakras, no? Kaya po, pag binulong po natin yan, yan po yung parang susi na para tumakbo po yun. You know, anyway, mamaya na lang. Mamaya. Tuloy mo na yan. Interesado ko. Oo, ako question ka lang yung mga tinuturuan mo, tinitrain mo rin sila dapat maging positive yung attitude. Kasama yung kasi minsan pag may mga dala-dala rin problema yung naghihilot sa'yo. Kasama yung emotional psychological. Oo, kasama yun. Para at least nakakapagtanggal din sila ng negative sa katawan, di ba? Kasi kung hindi napapasa nila sa pasyente, sa kliyente yun eh. Tama. Okay, si Lex naman dulo yung sabi niya, totoo po bang, natanong na natin to. Okay. Galing Nueva Ecija, pakitanong daw sa guest, paki-illustrate kung paano gawin mismo. Ang self-diagnosis siguro, kung paano malaman yun. Paano nag-diagnose? Oo. Pinupulsahan niya eh. Pinupulsahan. Eto may nagtatanong, may marirecommend ba kayo mahusay lumaban sa witchcrafting? Ayan. Yung ba ginagamot niya yung mga victims ng witchcraft o kulam? O hindi niya sakop yun? Sako pa rin. Sakop pa rin. Ngayon pala nalaman yun. Okay. Yung iba hindi masyadong related, but baka meron medyo ka bata ka lang eh. Pagka, matanda na ba yung tanong ko? Hindi. Nakalimutan ko na yung tanong ko. Pero napakarami kong mga gustong matutunan sa hilot. Ang isang ano ko na napansin sa pagkapaliwanag mo ay napakalawak ng coverage, no, ng hilot na hindi yun ang talagang pagkaalam natin ng ordinaryong tao. Ako, parang overall yung, malawak eh. Malawak po talaga. Kaya nga kanina sinabi ko po na katulad yan, yung mag-e-election na, no? Di ba? Sabi ko nga, yung mga politiko, kapag may nagtatampo sa kanilang mga, kunyari, mga leader, punta mo nga to si ganito, ilutin mo nga, kasi baka mamaya hindi, kumbaga, hindi sa atin bumoto yan o sumapi yan. So, kita niyo po, doon lang pumapasok na kagad na ang hilot hindi physical eh. Oo nga eh. Oo, emotion yun eh. Anong hisilutin mo ron? Oo, di ba? Kanyari, ako po, no? Kanyari, yung may business po ko, lumapit ako sa accountant ko. Pakihilit mo nga yung... diba? Yung customer na ito, para mabayad. At saka yung mismong biyaya niya para bumaba na. Diba? Account pa rin siya talaga. I want to follow that up. Ano hindi hilot mo pagka ganun ang question na hindi physical? Yung etheric body. So, meron pa rin ginagawa sa katawan, pero sa etheric level. Malalaman po kasi mismo sa pagpupulso kung anong, kumbaga, elemento ang nagkakaroon ng problema sa tao. Saka titingnan mo siya sa mata, lahat yung physical. Kaya nga po, dapat yung paghihilot na yan, merong 7 antas ng pag-aaral. Hindi po basta-basta kagad yan eh. Kung saan galing yung mga antas na yan? Ito ba'y sa yung sariling pag-aaral o talagang mayroong mga antas na yan? Ito po yung ginawa ko dahil sa nagme-meditate po ako, no? Parang yung pag-aaral ko po mismo, nung simula nung bata ako hanggang sa ngayon, parang gumawa ako ng antas. Kasi para maintindihan ng tao na ang hilot pala ay hindi lang ganyan. Hindi lang yung parang basic na pag sinabi punta ka sa manghihilot, kasi kadalasan sasabihin, punta ka sa manghihilot, bakit? Wala ka namang pilay. Pilay, ano? Katulad din naman yung sa bata. Papahilot mo, may upos sipon. Sasabihin, ba't ka pupunta sa manghihilot?
wala namang pilay yan, ubos-ipon lang yan. O pero pag hinilot ng isang manghihilot, gumagaling. Kasi po, pagka pumunta kayo sa manghihilot, ang pinag-uusapan po, pilay. At ang iba't ibang manggagamot sa iba't ibang bansa, may kanya-kanyang lingwahe. Kapag ka sinabi, masasabing nagpunta ka sa isang manghihilot sapagkat meron kang pilay. At ang pilay po ay isang klase rin po ng tinatawag nating sakit. Dahil po yung terminolohiya ng isang manghihilot sa sakit. Kaya nga ay hindi pagkatugma-tugma o pagsasaayos ng mulangkap ng katawan ng tao. Yun po yung pilay. At may 5 klaseng uri po ng pilay. Meron po tayong pilay bali o fracture, pilay linsad o dislocation, pilay lamig o yung tinatawag na lactic acid build-up o deposition. Meron po tayong pilay hangin. Pilay hangin, ano yun? Yun po yung spasm, no? Kaya nga malalaman nyo kapag yung sakit ng tao, kung hangin, dahil minsan sasakit dito sa kabila, sa kanan, tapos lilipat sa kaliwa. No, palipat-lipat, ibig sabihin may hangin. At ang tinatawag na pilay usog. Yun. Ano yung pilay? Ano yung gusto? Yung usog ay galing sa salitang kusog. Kapag yung kusog ay yung chi is energy, yung prana is energy, sa hapon ito ay ki, ki. At tatanggalin po natin yung K dun sa salitang kusog. Kaya nga kapag hinawakan natin ng bata, sabihin natin, nakong kita. Pero usog, may mga pero Biglang sasakitan siya ng bata. Ibig sabihin, nakuha mo ng lakas yung bata. Natanggal mo yung K o yung energy. Naiwanan siya ng yung USOG o usog. Kaya nausog mo siya. Then how come na pagkalinawayan, totoo yan, pagkalinawayan mo, gagaling. At kung yun totoo, bakit? Kasi po ganito po yan pinapaliwanag po yan ng kalikasan. Pag kumain po tayo ng durian at kinamay po natin at inamoy natin yung kamay natin, amoy durian. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, pag nilagyan nyo ng tubig siya ng durian, pag naghugas po kayo doon, instant natatanggal yung amoy. Kung sino naghugas hindi siya makatatanggal. May sinasabi sila yung bata na Hindi ko natindihan yung explanation. Paano tatanggal pag linawayan? Ay, sabihin, katulad nga po ng paglagay ng tubig sa durian at nung nagkanaw ng matatanggal po yung amoy. Ibig sabihin, kung ano man yung likido na manggagaling, hindi actually laway lang din Kung dahil pwedeng pawis, pwedeng ihi, o pwedeng laway. Ang pinaka mas mabilis is yung lalawayan mo kagad Kasi mismo, yung laway mismo, yan po, dan nanggagaling yung vibration din Mamaya, nilawayan, may bacteria naman. Kaya nga kita nyo, minsan, nandun sa puso at saka nandun sa ilalim ng paa. Kasi binabalansin nyo o binabalik nyo yung energy na kinuha nyo sa bata. Ayun. So that's the explanation. Okay. You're returning the energy. And then yung meron silang sinasabi, pag nilagyan ng lipstick yung bata, pang kontra, may mga ganun, di ba? Totoo ba yun? Mga pang kontra sa usog. Hindi kasi marami naniniwala either lipstick or bracelet, pang kontra, totoo ba yun? Yun po. Max Factor. Ano yan? Commercial. Doon po papasok yung 7 kulay ng baghari. Kaya kasi po ang nilalagay lipstick pula. May significance po talaga yan. So it works, meron siya. Bahay naman yan. First chakra, root chakra. Para maging black po doon sa... Meron akong question kung malaman dyan. It is an important question kasi I attended isang movement led by sila Jaime Galvestano at saka sa PITAC and the Philippine Medical Association. Ang kanilang gustong gawin ay pag-isahin niya at saka parang mabigyan ng mga maput mainstream yung mga magagamot natin. No? I objected. At ako lang ang nag-object sa grupo na yun. Pinaliwanag ko na yung mga karotubo nating mga gamot ay hindi natin pwedeng itulad sa mga Western devices. Because ang kanilang panggagamot ay intuitive at kapag ito yung binigyan mo ng mga categories ng scientific way, mawawala yung kanilang inherent ability. Mangyayari yan, later on, mawawala na yung ating indigenous abilities pagka ilinagay mo sa mainstream. That's why I objected. Dr. Galveston understood my objection. It was held. It was withheld yung project na yun because of my objection. Anong opinion mo ron? Tama po yun. Kasi alam niyo po, kita niyo, sumasama po yung Philippine Medical Association kasi maaaring mahirap po i-discuss sa radyo, no? Pero discuss natin mamaya.
Kasi, katulad po niyan, dyan papasok yung commercialism, no? Commercialismo. Pero ito nga po, tama nga po kayo doon. Kasi kapag kumbaga parang kinahon po natin yung pamarang kasi halos hindi nila maintindihan. Dahil ako pag in-explain ko na yung etheric at saka yung Nawala na siya. nawawala na Sira sila. na sila. Kaya nga it's more on physical. Kaya sabi ko nga, ang pinag-uusapan lang natin dito, hilot hagod. So yun lang ang pwede natin gawin muna ng implementing rules and regulations. Baka lawak na ating Oo nga, diskusyon. pero wala na tayong panahon. Wala tayong panahon, pero napakarami pa. Siguro magkakaroon tayo ng part 2 dito dahil napakarami pang bagay pala na pwedeng ipaliwanag tungkol sa hilot. Marami rin akong gusto tanong sa kanya, pero ano rin. Wala na tayong siguro, time. wala Siguro tayong karoon tayo panahon. ng second part nito, no, kung meron siyang panahon. So ngayon ay, ayun nga. We have to go. We have to go. Talagang pag-interesting ang topic, wala tayo talagang time. So, ito po si Jimmy Licapo. Ate Charmaine, gusto na kapaalam. Papaalam sa Inner Mind on Radio. Muling makinig sa amin sa susunod na linggo. Tingnan natin kung magkaroon tayo ng part 2. No? Oo. At tabayalan ng susunod po ng Salitang buhay. Salitang buhay. Word alive. Para ka na knockout, Jamie. Oo nga, Sige. parang si Pacquiao. Nila Father San Luis at Jerome Marquez, SBD at Ilsa Reyes. Ngayong gabi, nagpabalik ang ating guest. Alam nyo, last weekend, nung tayo may nagtag mo dito, ay pagkatapos, dito lang katapos ng protest before, matapos ng protest, napakarami lang tumawag. Tapos ng Lunes, Martes, Merkules, hanggang Biyernes, tatapos kami ng tawag. No? Sa amin, Yung opisina. di ko rin daw, sa out, napakarami na tumawag dito at natanong ang telephone number, contact number, at address. Anohin na si Efren. Efren. Alam, nakatuwa si Efren, Jimmy, kasi meron na ilang-ilang sente. Ganun ba? Last Hindi week kasi kanina, hindi ko siya nakita pumasok, pero na umiko. Efren is in the house. Meron na din doon ako. That reminds me of yung sa assassin sila. Yung bandera, Si Antonio yung Banderas. Jasmine naman. Jasmine. Kaya siya nahuli sa tago dahil naamoy niya yung Jasmine. Yeah. Anyway, ang ating panahon ay si Efren Guazon, hindi Guazon, na 1 on N, si Guazon, isang siyang chairman of the board ng alyansa ng mga maghihilo at albularyo. At last time nga, maraming mga tanong na pinatanggap tungkol sa mga ginagawa ng maghihilo. So bago natin ito, papatid ko natin si Efren. Efren, good evening. Magandang gabi, Efren. Magandang gabi sa inyo at sa mga tagapakinig niyo po. Okay. So ngayon, naroon akong gusto mong itanong na bago magsama natin sa Charmaine. Isang curious question po. Siya lang sagot last time. Kapiting lamang. Ito yung history ng hilo. Alam ko na ito na-touch natin. Nakwento niya ng konti. Pero, kasi kaya ko na itanong tumulit, ito'y nabasapan namin ni Efren kanina, no? Kaya ko na itanong yun, Charmaine, dahil sa Thailand, ano? Merong tinatawag na Royal Thai Massage, no? Alam ba yun kung saan kung Bisaya? Isang hari, I forgot his name, no? But there was a certain king of Thailand na Nagpapamasahe. She was the one who developed the particular movement. Lahat ng, merong number yan, no? And hindi pwede i-deviate yun. Siya nag-umpisa doon. In other words, merong particular origin yung Thai massage. May history talaga siya. May history kung sino nag-umpisa. Ang hilot, ang hirap na hilot. Wala, no? Wala, kaya gusto ko matanong si Efren, anong opinion mo dyan? Saan nagmula itong hilot na indigenous hilot? Alam niyo po, kung itutumbas po sa Thai massage, no? Ang Thai massage lang po siya. Yes. Kaya ang hilo po, malawak po. Parang katumbas po yan ng traditional Chinese medicine or Ayurveda. Ngayon po,
kung mapapansin nyo, ang hilot po, hindi po yan kaparehas nung halimbawa po, hinilot ko po itong isang tao, kaparehas din po ng kumbaga sequence din sa isang hinihilutin ko. Magkaiba po, no? Broken rhythm po ang hilot. Hindi porque ang, kunyari, meron siya pong spine misalignment, lalo kunyari sa cervical o dito po sa liig. Yung hinilot ko po nung nakaraan na merong, kunyari, may spondylosis o hindi naisatama yung tinatawag na guluguran doon sa liig o yung guluguran o yung spine. Hindi po yan kapares ng halimbawa po yung hinilot ko nung una, ganun din po yung pangalawa na parehas din po spondylosis kasi baka mamaya, halimbawa po, meron po siyang spondylosis cervical o yung tinatawag na liigyang guluguran, no? Kahit pareho po sila ng kumbaga sakit o karamdaman, pag hinawakan niyo po yung isa, hindi po kumbaga hindi po pareho yung takbo ng kusog. O ibig sabihin ng kusog o energy dun sa tinatawag na guluguran. Iba yung takbo. Ngayon, ang tao halimbawa po, yung isa maliit. Tapos yung isang pumunta sa iyo malaki. So hindi rin sila pareho ng space ng guluguran o ng spinal column. Kaya tingnan niyo po, hindi po kaparehas po ng Thai massage kasi sa Thai massage may bilang Kunyari, 6 na hagod dito, 6 na hagod dito. It's more on stretching din So, ang hilot hindi Kunyari, sa likod, merong left and right na likod, no? Kapag hinihagod niyo po ng 6 na hagod dun sa kanan, hindi nangangahulog ang 6 na hagod din sa kaliwa. Kasi, minsan kung ang likod hindi pantay, so, pwedeng 10 sa kanan, pwedeng 6 sa kaliwa. Kasi, hindi po, para magpantay po yung likod, mas marami pong hagod sa kaliwa o mas maikling hagod sa kanan kasi nga para pantahin nyo. Hindi katulad po sa massage, katulad ng Swedish massage. Kapag hinagod nyo yung kaliwa kanan, kung ang gagamitin yung stroke yung Swedish massage, meron po silang effleurage, sasabihin effleurage using tampad along erector spinae o yung para spinal muscle. 6 na hagod doon, tapos babalansin sa kabila, ano yun, masahe. Pero ang likod po, isinasayos po yung hindi pagkabala-balanse. Kaya kapag mas maraming hindi balanse sa kaliwa, mas maraming hagod doon. At pagka dito naman po sa kanan ay hindi naman masyadong marami, konti lang po yung hagod. Kasi parang lumalabas pag sa hilot, hindi siya ganun iba-iba parang sobrang technical na parang ito yung tinuturo pag 6 na stroke, 6 na siya, no? Yun sa'yo, depende dun sa kondisyon ng tao nagpapahilot, kumbaga. Ganun nga po. Hindi siya mechanical. Alam ko na may difference yun sa massage sa Thailand o sa Thailand. Ang kaya ko lang nabanggit yun, sa history. Sa particular sa Thailand, meron pinagmulan sa atin. Hindi natin alam kung saan nagmula yan Ganito po yan. Yung history niyan ganito po. Ang mga katutubo po, may pinagmulan po yan. Actually, yung mga katutubo galing po tayo sa Himalayas. No? Kaya nga pag sinabi niyo pong Himalaya, ibig sabihin Higmalay. Ibig sabihin high level of consciousness. Yung Malay, consciousness, yung Hig is high level. So yan, naninggal yan sa mga baybaying mga ilog, dagat. Kaya kita niyo po na pangalan yung mga rehiyon ng ating bansa katulad ng mga Tagalog, galing sa salitang nagpupulong sa tabi ng ilog, kaya mga taga-ilog. No? Yung mga Pangasinan, Pangasinan, Pampang, malapit po sa Pampanga, Pampang. Ngayon, yan po, may mga kanya-kanyang kalinangan at kasanayan. Kumbaga innate na sa kanila, kaya kita nyo po, yung mga rehiyon ng ating bansa na bulubundukin, halimbawa po, mabundok, umaakyat po yung mga katutubo doon, biglang may natulas. Ngayon, malilinang yung kanilang kasanayan sa paghihilot sa pagpapalagatok. Kasi, halimbawa, nakapilok, nalinsad, halimbawa, naitukod niya yung kamay niya dahil nahulog siya sa bundok, maitutukod niya yung kamay niya, nakomang, so, lagatok yun. Ngayon, yung mga kababayan natin, o katutubo naman natin na sa Kapatagan, syempre, nagtatanim-tanim po sila doon, nag-aani. So, ang kumbaga napapagod sa kanila yung mga kalamnan nila, yung mga muscles. So, mahasa yung mga katutubo natin doon sa pagpaparelax ng muscle. Ngayon, yung mga kababayan na natin o katutubo natin nakatira sa baybaying dagat, kumo sila'y galing sa tubig, basa, at pupunta rin sa tuyo, magkakaroon ng sudden change of temperature. So, ang mangyayari,
pasma, maapektuhan yung dagandam o nerves. So maaasa naman sila sa pagpipindot o yung pagpisel, mag-stimulate ng mga nerve endings. Then you're saying na yung iba-ibang parts ng Pilipinas may kanya-kanya expertise na hilot. Oo. And then hilot siguro parang na-unify niya lahat ng mga strokes or techniques na to, ganun ba yun? Kasi ganito po yan, kita nyo, pag nauntog po kayo, di ba, aray, tapos kukuskusin nyo po yung ulo nyo. Kita nyo, wala nagturo sa inyo, pero kinukuskus nyo po yung ulo nyo. Na nagluluto kayo, humawak po kayo sa kaldero mainit, biglang aray, iihipan nyo po. So, meron pong kasanayan po tayo na nandito sa ating kalooban, lumalabas sa oras ng ating pangangailangan. So yan yung hilot natin. Kaya kita niyo po kaiba yan sa lahat. Parang ito po nga tumatayang pinagsamang traditional Chinese medicine ng China at saka Ayurveda o traditional Indian medicine ng India. Alam mo, meron ako naalala habang sasalita ka nung isang kapatid ko, na sa akin, nakahulog siya sa bed niya, sa kanyang kama. And that's only for 1 foot height. Pero bata siya, nabali yung kanyang braso. No? Ngayon, pinahilot siya sa isang bumbero. Manghihilot daw. Ay, sa mayatap kahilot, pag-ikomang siya. Kalubang siya, meron siyang diferensya. Kasi bumbero, hindi manghihilot. Bumbero / manghihilot eh. Hindi ko alam kung bakit bumbero tinawag manghihilot niya. Ano nangyari doon sa ano? Ganito po yan. May mga manghihilot po kasing hindi sapat yung kasanayan o kalinangan nila. Kita niyo po, alam niyo po ang sikreto po niyan, yung tinalakay ko ng mga yung nakaraang pagtatalakay natin, na meron po tayong 7 isig, no? At ito yung 7 antas ng kamalayan na kailangan matuto muna sila sa hagod. Ngayon yung mga ibang gifted, bukas po yung tinatawag na suluying katasan. Yung suluying katasan, yun po yung pineal gland. The third eye. Opo, yung pineal gland, yun po ang umiilaw at siyang nagsisibing ilaw na kumukonekta sa mayaw. Ngayon, kapag ganun po, napunta kayo sa isang manghihilot na ganun, nabukas yung kalinangan dun sa pineal gland o yung tinatawag na suluying katasan, talagang kahit nahawakan lang po kayo nun, maaayos po naman. So meron sa isang parang special ability na innate, no? Ang baka hindi ko sa kanya, Hermaine, it's more than just physical, di ba, no? May intuition na Oo, may intuition. Pero sabi niya, connected sa taas, no? Yun ang kaibahan. Kung hindi konektado sa itaas, yun ang medyo delikado. Di ba? Ganun nga po. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, nung mga nakaraan din, at hindi ko masyadong natalakay, yung salitang hilot ay may kinalaman sa pagkahilo ng tao. Hilo, H-I-L-O. Tanggalin natin muna yung T. Sa mga kababayan natin taga Iloilo, ang ibig sabihin ng hilo, lason. Kumbaga, yung mga dayuhan na pumunta sa atin, nilason yung ating kaisipan. No? Ngayon, ang nangyari, nagkasakit yung mga katutubo. Ngayon, para maibalik o mapanumbalik yung pagkahilo ng mga katutubo natin o yung mga kababayan natin, kailangan maayos yung relasyon. At yung mga katutubo natin, may kinikilalang relasyon na ginagawa ng isang simbolo. Yung simbolo na ito ay hindi dinating ng mga dayuhan bilang simbolo ng Kristyanismo, kundi bago pa dumating yung mga dayuhan, meron na po tayong simbolo. At ito yung simbolo ng cross. Yung cross pantay. Ang ibig sabihin, yung araw pataas, yun yung sumisimbolo ng pakikipagrelasyon nila sa pinatutungkulan nilang Diyos. Yung simbolo pababa, yung araw pababa, yun yung simbolo ng pakikipagrelasyon nila sa kanilang kalikasan. At yung simbolo sa kaliwa at kanan, yun ang simbolo ng pakikipag-ugnayan nila o pakikipagrelasyon nila sa kanilang kapwa-tao. Ito kumbaga yung etymology ng salitang hilot. Ano mo sabihin yung symbolism ng cross ay bago pa dumating ang mga Kastila? Opo. Kumbaga nga, kita niyo po yung kay Hitler, yung tinatawag na swastika. Swastika. Din yun, pero may paikot lang na gano'n. No? Sa atin, gano'n yun. Cross lang siya, kumbaga sumisimbolo ng pakikipagrelasyon. Kita niyo po, pag inayos lang ng mga katutubo o yung mga kababayan natin, yung kanilang relasyon sa Diyos at sa kalikasan at sa kapwa-tao, magagamot ang kanilang pagkahilo. Kaya pag itinabi niyo po yung cross sa salitang hilo, ang basa hilot. Kaya ang paalam ko sa history ng simbolo na yan, yung swastika is an ancient symbol from Lemuria, no? In-adapt na
certain esoteric group in India, tapos inattack naman ito si Hitler. So, binaliktad niya Binaliktad niya. Oo. yung movement. Oo. No? And then, yun namang cross na sa Kristyanismo, ang alam ko, ang origin niya, yung Ankh cross ng Egypt, which is maybe 5,000, 10,000 years old. Tinanggal nila yung Ankh, merong look, yung merong look na ganyan, tapos cross. Tinanggal naman Kristiyano yun, ginawa mo. Yun ang baka alam ko na origin. Kaya tama ka, sinasabi mo, ito yung mas matanda pa kaysa sa Kristyanismo. Opo, mas matanda pa po yan doon. Sa aking pagsasaliksik, nakita ko po yung simbolo na yan ng mga katutubo natin. Matanong po naman, meron bang, halimbawa yung prime mover o father of hilot, yung mga ganong type, meron bang isang tao Meron ba? nag-push ng hilot sa Oo. Pilipinas o wala? Actually kasi may mga kinikilala silang pamamaraan ng paghihilot na base sa kanilang pamamaraan lang. Kaya nga, alimbawa, may mga kilalang tao na nagsasabi na sila yung mga ama ng hilot. Pero actually, primordial yun, nandyan po yan bago pa tayo maging tao. Kumbaga nga, yung mga, sabi ko nga, yung rice terraces, bago pa maitayo yan, alam na ng mga katutubo natin yung paghihilot eh. No? Kaya ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang kakayanan para maghilot. Kaya lang, meron lang mga eksperto. No? Kaya nga, walang tinatayang siya yung ama ng hilot or ano, nandun yan sa bawat isa sa atin. Kita nyo po, sa oras ng kumbaga kagipitan, kahit hindi ka marunong maghilot, kumbaga nadulas yung kaibigan mo, di ba ikaw kumbaga nagpresenta ka na, o sige nga, ayusin ko para maislang yung pain ng taong yun. Kahit hindi ka naman manghihilot. Pero kahit pa paano, may tulungan mo siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Instinct, kumbaga. Pero yun, na-experience ko yung sinasabi niya, Charmaine, no? Ni Efrain, dahil yung misis ko kuminsan na dudulas. Tapos ihilutin ko. Hindi na ako manghihilot. Pero nararamdaman ko saan yung masakit. At yun yung pinipstil ko. Gumagaling naman. Pero hindi ako. Pero ayokong gawin yun sa iba. Dahil hindi naman po marunong. Baka may madiskrasya pa. Pero sa mga kaibigan ko, sa misis ko, ginawa ko yung several times na naayos. Bakit ayos? Chamba lang ba yun? Kasi po, alam niyo po, baka sa oras na ginagawa niyo yun, yung isig tumatakbo po mula doon sa pukluan o yung tinatawag na unang guluguran, umaakyat po yan sa tinatawag na panukluan, nandun po yung tinatawag na suluying katasan o yung tinatawag na pineal gland. Kapag ka umilaw po yun, kukonekta po kayo sa tinatawag nating mayaw o cosmic. So, dahil doon, sa intention yung mapagaling, yung taong hinawakan nyo, gagaling yun, sapagkat siya mismo na hinawakan nyo, may kumbaga kagustuhan din niya na gumaling siya at kagustuhan niyo rin siyang gumaling, so magkakaroon kayo ng union ng kagustuhan at susuportahan po kayo ng mayaw. Yung sabihin, gustong sumali sa aming diskusyon, mag-text kayo sa DZMM, space react, ang inyong message at padala sa 2366. That's right. Okay. Yeah. At pala rin yung kaagad kung dati wala nang programa sa Last 5 minutes. Ang marami pa kayong mga kung malaman sa tungkol sa hilot. Dahil napaka-importante sa akin kasi kung parang turo na yung layunin na ipalawakin, i-develop, o enhance yung ating katutubong gawain. Hindi yung we always borrow from Ayurveda from India and acupuncture from China and Swedish massage from siguro from Sweden and all that. There's nothing wrong with it. What about yung sa atin? In local, Just to further this, just to further, what you call it, explain my point. Nagtataka ko dahil sa atin, yung Christmas, magpalat ng Christmas, meron Santa Claus, meron snow, meron mga Christmas tree na meron snow. Wala naman. Wala naman lahat yun. Sa Pilipinas, marami tayong pang Yung sa atin talaga. Oo, yung sa atin. So, the same thing, sa sinasabi ko ngayon sa'yo, tinatanong ko, Efrain, kailangan natin mapalawak yung ating katutuwa na mga paraan, pangagamot. Marami po yan, katulad po halimbawa po ng moxibustion. Yung moxibustion, sa Japan po yan, Ngayon, ganito po yan, meron po tayong Filipino way of moxibustion. Na ito'y ginagawang kalokohan lang ng mga kababayan natin. At hindi nila alam na nakakagaling to, ang tawag dito paniknik. Yung paniknik, ang ginagawa po dito,
yung walis tingting. Sinusunog po yun, kinukuha po yung charcoal nun. Okay. Tapos ang ginagawa po, yung tirang kanin, kinukuha po yun, idinidikit po sa katawan ng tao. Ang pinandidikit, yung mga kanin. Ngayon, pagka halimbawa po, ito ilalagay po yun doon sa mga specific points, no? Katulad po yung mga kababayan natin, minsan yung mga natutulog sa lansangan, gusto nilang istorbohin, lalagyan nila ng paliklik yan sa mga singitan. Ngayon, pag na-hit yung pinakabaga nung sa singit, syempre masasaktan. Pero hindi nila alam na natutulungan nila yun. Ako, may naobserbahan ako nung bata ako. At ito'y dinokumento ko. Meron isang natutulog na mama, meron siyang sakit sa baga. Ngayon, nasamahan pa ng asma, hinihingal siya. Ngayon, merong isang tambay doon, kasi sa palengke po yun no? Okay. Nilagyan niya ng paniknik doon sa isang point. At natandaan ko po, kung nung inaral ko na yung mga point location, nandun po yung point doon sa baga. Ngayon, ang ginawa, pagkatapos mo, natutulog po yung yung mamang yon. Nung nahit po ng baga, yung point dun sa baga na yon, biglang nagising siya, tapos biglang siyang sumuka. Tapos po, nung gumaling yung mama. So, nakatulong ko. Ngayon, kalokohan lang yung ginawa ng isang tambay doon. Kaya nga, ang ginawa ko, nung inaral ko, meron palang, talunasan doon sa paligid. At yan ang ginawa kong, parang, pamamaraan ng panggagamot ng mga Pilipino. Sinama ko po yan. Katulad din po ng higop panuhot. Ano naman yun? Yung higop panuhot. Ito po yung tinatawag na cupping o traditional cupping technique ng mga Chinese. Okay. Sa atin, higop panuhot po yan. Ang ginagamit po natin, yung tinapyas na kawayan, at saka yung baon ng nyog. Okay. No? Yung mga Chinese, gumagamit sila ng mga bris o baso. Sa atin, tinapyas na kawayan at saka baon ng nyog. Ngayon, ang ginagawa natin dyan, meron mga sa mga spa na mga tinatawag na bentosa, no? Pero hindi na alam kung bakit binibentosa. Anong rationale? Kasi baka mamaya binibentosa nila ng ganun-ganun lang, parang gusto lang ng isang client nila na magbabentosa, pero hindi nila alam na masama yun. Dapat alamin nila kung bakit binibentosa ang isang tao. Hindi automatic, Hindi no? automatic, hindi yan parang kumbaga part ng menu. Sige lang, Sige sila. Katulad ng paniknik, hindi po yan basa-basa lang, no? Katulad ng bentosa, kailangan salatin muna ng isang manghihilot kung yung nakatawan po, merong tinatawag na pilay hangin. O ibig sabihin, kaya binibentosa, kinukuha niyo po yung hangin, inuhugot mo yung hangin. Ngayon, kapag kapilay lamig lang o yung tinatawag ng lactic acid build-up, hindi po tatalab yung bentosa. Ang mangyayari po yun, magkakaroon pa ng pulmonya yung taong bentosa kasi mau-open yung pores ng ng sinya, papasok po yung mga lamig. Para kaya dapat hindi ka rin basta-basta nagpapagawa ng therapy First time na nalaman ko ito mga ito na meron pala individual application. Yes, Akala ko, paghirot, pare-pareho. Ito, nakita natin dito sa paliwanag natin, panahon ng cellphone, na kinakailangan para individualize, kailangan na alam ng manghihilot, yung mga iba-ibang paraan. Yung konting history siguro ng health din, dapat alam. Yung iba kasi, pag gusto ko yung gagawin lang kung anong gusto mo, but without considering kung anong sakit mo talaga. Meron naman natawag dito o tanong galing kay Rosana. Rosana, nagtito sa akin dito sa ating... Talaga? Rosana. Hello, Rosana. Sinisaning na ako. Sabi niya, question, what is the indigenous way of helots na protocol for doing detoxification? Meron ba tayong pamaraan, indigenous way na detoxification? Meron po tayong tinatawag na pagpupurga. Kaya nga po, yung mga natin, ganito po yan ang mga katutubo natin, nagpupurga yan minsan sa isang linggo. Kung halimbawa po kumakain sila ng mga karne, kasi kumakain din sila ng karne. Kaya dapat ilabas nila yung karne na yun sa pamamagitan ng pagpupurga. Ang kadalasan pong ginagamit ng mga katutubo natin, gata ng nyog. Gata ng nyog? Gata ng nyog, no? Yung kakang gata ng nyog, pinihila yan. Opo. Tapos, hinahaluan po ng pinigang yung tinatawag na kilaw o yung tinatawag na luyang dilaw. Yun po ang iniinom sa umaga. Tapos lahat ng mga kinain yung mga karne, no? Mga patty. Yung mga patty.
isasama niyo po yun sa inyong pagdumi. Pag-dumit, talaga, Pero yun, hindi ka naman mag-LBM ng tuloy-tuloy or something Hindi like that. Hindi naman. natural. Yung pala tayo, Detox. detox Yung na. detox natin o yung tinatawag na pagpupurga. Yan ang maganda yan. Oo. Detox na yan dahil masarap naman ang lasa ng Oo nga. milk na, di ba? Sige, Coconut Jing, milk. subukan mo, kwento mo sa akin next week. Nasubukan ko, mag-detox ako, no? Dahil ang usual na detox, napakasama ng lasa, di ba? Yung purga ng araw nung maliit tayo. Hindi ko na alam. Maliit kami. Sa kinabasa ng mga magbulang natin, pupurgayin tayo Okay. ng, Ano yun? castor oil. Nakalimutan ko naman, slow on something, may nagkaroon na fish. Ganon. Nakalimutan ko Sama tawag. lasa. Sama nasa. Ako lang kami ng tatay ko. Pero that was a very common practice ng araw for detoxification. Di ba? So okay, tuloy natin yung ating kwento tungkol sa hilo. At saka nga po, sa mga spa ngayon na nandito po sa mga, kumbaga parang paligid natin, dapat i-qualify po natin. Kasi may mga nagtatanong sa akin, April, may nakalagay po dun sa mga spa na pinuntahan ko na traditional hilot. Ngayon, akala nila yung traditional hilot sa spa, pwede kayong maghilot sa batang may lagnat. O kaya buntis, no? O kaya napilay. Tapos kapag pumunta po sila doon, tinatanggihan po ng mga sa spa. Kasi dapat talaga i-qualify natin kung ano po yung nilalagay doon sa spa. Kaya nga, ang ginawa po namin yan, na dapat sa mga spa, lagyan nila hilot hagod. Hilot hagod. O, ibig sabihin ng hilot hagod, yan yung haplos na nakapapawi ng pagod, yung tinalakay ko. Pang-alis ng stress. O, pang-alis ng stress. Kasi baka puntahan sila ng mga kababayan natin may pilay, buntis, o mga batang may lagnat, at yung tinatanggihan nila, magugulo lang yung kaisipan ng mga kababayan natin hinggil sa kahulugan ng hilot. Totoo yun, Jun, kasi nung bata ako, na-experience ko rin mong pahilot eh. Hinihilot ang bata pag may pilay, may sakit, no? Tapos ngayon, makikita mo sa mga spa, hilot talaga masahe lang. Hindi siya healing eh. Hindi Oo. hilot. Oo. Okay, marami ng tanong na pumasok, no? Saan ko tapos Sige. alternate lang. Charmaine, no? Saan po ang clinic ni Efren? Ito, yung buti, sabihin natin ngayon dahil tayo tumatawag, kahit na sinabi natin, hindi natin nasabi yata yung clinic, sabi natin yung telepono. So, saan daw ang clinic niyo, mga Efren? Ito po yung matatagpuan sa Rojas District, stall number 3, Hyacinth Street, Rojas Public Market, Rojas District, Quezon City. Mismo sa market, ha? Ako, sa loob po ng market. Oo. Mhm. Okay. May tanong dito si Guardian, pangalan niya. Good evening. Nagagamot po ba ng hilot ang sobrang pagpapawis ng kamay at paa? Thank you. Mas mayata yun. Opo, nagagamot po yan ng hilot. Yan. Anong cause niyan? Yan po ay may kinalaman po sa ating takip, bato. Ano yun? Yung takip bato, yun po yung tinatawag na adrenal. Hindi yung hindi kidney. yung takip bato, yun po yung tumatakip sa bato eh. Yung bato, kidney po. Yung takip bato, yun po yung adrenal. Kaya kita nyo po, yung sobrang pagpapawis, Oo. minsan yan, nagpapalpitate po yan, no? Oo. Malamig ang kamay, malamig ang paa. Oo. So, ang nangyayari, yung kusog na dumadaloy po sa takip bato o yung adrenal, kumbaga, masyadong, kumbaga parang active, no? Kaya po kailangan babalansin natin yung kusog na dumadaloy sa takip bato o adrenal. Kaya kita nyo po pagka halimbawa po yung may sunog. Yung taong yun, nabubuhat niya yung refrigerator ng siyang lang mag-isa. Kasi active ng gusto yung adrenal, kaya nag-adrenaline rush. Adrenaline rush. Oo. Pero kapag halimbawa wala nang sunog, hindi niya na kayang Hindi niya buhatin kaya. yun, tutulong na siya, maghingi na siya ng tulong. Next question, ano po ang maganda sa hindi balancing paglalakad at paningin? Yan ang problema ng misis ko. Pareho ito yung meron bang paraan dyan para mapaganda rin balancing paglalakad at paningin? Ako nakukuha po sa hilot yan, pero depende po kasi may pinagmumulan po ng hindi balanseng paglalakad at paningin. At kung mga ganyan po, kailangan po makita po ng personal. Okay. Galing kay Lynette, sabi niya, good evening. May nangihilot po sa akin na magaling. Yung tinatawag na kabuhi or solar plexus pag nalagay niya sa tamang lugar. Maganda ang pakiramdam. Alam niyo po, yung solar plexus, ang Tagalog po niyan, gawis. Ah, Ngayon, yung sinasabi niyang kabuhi, yun po yung yung tinatawag na from the word kabuhi, yung buhay, no? Kaya nga doon po nanggagaling yan kasi ang solar plexus po, yun po yung network ng all nerves. Kaya po, pagka naayos po yung gawis o yung tinatawag na solar plexus, gaganda po ang pakiramdam ng tao. okay. Ito naman,
Doc Jimmy. Hindi ako ang Doc. Guess natin. Who is your guest? Guest natin si Efren Guazon. How can he be contacted? Nasabi na kanina. Does he have a website or Facebook? I like his explanations about Hilot sa binibirth ng Pasig. Meron ka bang website o Facebook? Meron po akong Facebook po na doon niyo po, yan niyo po doon sa Efren Guazon. No? I-type niyo lang po at kumbaga maano niyo po yung Facebook kung access nila. Okay. Nandito pa naman. Kami babalik. Klase ng arthritis, meron po tayong tinatawag na osteoarthritis, meron po tinatawag na rheumatoid arthritis, at saka yung gouty arthritis. Ngayon yung gouty arthritis, yung po yung nag-accumulate yung mga uric acid doon po sa joint. Pero yung mga osteoarthritis, hindi po pumasok na po sa buto mismo, kaya osteo. Tapos yung rheumatoid mismo doon sa mismong gatil, no? Mismong ang gatil po kasi yung tinatawag na joints eh. Yun. Kasi joint. Kaya nga, Okay. yan po, pag namaga po yan, naisasayos po ng hilot sa pamamagitan po ng mga halamang gamot at paghihilot po. Okay. Sige, Jim. Next, magandang gabi po. Nakagamot po ba ng hilot ang malabong mata? Sabi ni Ed ng Susi. Opo, marami pong klase ng pagkalabo ng mata, no? Baka may glaucoma o kaya mga astigmatism o kaya katarata. So, maaari pong pumunta po kayo sa klinik para makita natin. Okay, ito tanong galing kay Superintendent Manuel Hidalgo ng Angeles Police. Good evening dyan sa Angeles. Sabi niya, pakitanong po sa guest niyo kung pwede at kung paano magsariling maghilot sa sarili. In other words, kung paano gagawin ko sa katawan ko. Para sa medication niya. Self-hilot. Paano yun? Alam niyo po, para magkaroon po ng yung sariling paghihilot, no, sa ating katawan, kailangan po natin ng tinatawag na batwig o yung meditation. Mag-meditate ka muna, alamin mo yung katawan mo. Tapos, pagkatapos po nun, hilutin mo na. Ngayon, ang ano po dyan, yung kusog nyo mismo ang ginagamit nyo. No, ibig sabihin, kapag mahina po yung kusog ng isang katawan ng taong may sakit, yung mahinang kusog na yun, ang siyang iikot lang po. Pero kailangan niya po ng isang mas malakas na kusog para yung isang may sakit na kusog o yung tinatawag na mahinang kusog, mapunuan ng malakas na kusog. Kaya kailangan niya po na talaga ng magpunta sa isang manghihilot. Oo, kasi energy niya madidrain. Nag-seminar eh. Siguro ka na sa seminar. Ito yung tanong ng next natin, no? Listener natin. Nag-seminar pa si Efren. Sabi, nakakaaliw naman ang kaalaman niya ang silot. At parang nag-aalog siya. Sabi ni Mark ng Makati. Meron ka na seminar ka ba? Opo, meron po akong seminar, buwan-buwan. Ngayong katapusan ng Disyembre, no, December 30, meron po kaming seminar na gagawin sa West Avenue. Ito po ay yung hilot, katutubong pamaraan ng panggagamot. Saan sa West Avenue? Ito po yung sa West Avenue, Quezon City, sa one building po, katapat po ng Pizza Hut, malapit po sa Delta. Okay. Jimmy, ito sinishare ni Diosa. Sabi niya, good evening. Meron daw talaga manghihilot na bumbero sa lugar niya. At kadalasan pumupunta sa kanya yung mga merong bali, tataka sa gumagaling. Okay. Now, next question. Pwede bang malaman kung contact number? Nasabi natin kanina. We will repeat this, no? So, Bago matapos ang programa, announce po namin ulit. wait. Question. Ang bukol ba sa joints ng finger na parang tubig ang laman? Pwedeng mawala sa hilot. Ano kaya yung joint na parang tubig? Kadalasan po niyan, minsan gout yan, no? Gout. Na lumalobo, no? O kaya minsan namamaga, tapos nagkakaroon po ng tubig. Kasi po, yung tubig na yon depends din ng katawan yun para mismong protektahan niya yung parting yung namamaga. Okay. Pero pala meron tayong Radio, ito po rin guest natin si Efren, ang ating magaling na manghihilot. Efren, matanong ko lang kasi dugtungan natin storya kanina sa report. Kung let's say merong mga dying o may sakit na critical, nakakatulong pa ba ang hilot sa ganung mga sitwasyon? Opo, alam niyo po, yung
mga haginayos, no, o yung organ ng ating katawan, kapag ang physical na tense body ay ayos pa, pwede niya pong may panumbalik yung tinatawag na kusog, no? Doon sa katawan ng taong yun, lalo na kung dying. Kung hindi pa po ganong punit yung tinatawag na silver cord, no? Inaayos po yan ng isang manghihilot. At kung halimbawa naman po, kumbaga kumakalas na, maaari pa rin pong gamitin ng isang manghihilot yung kanyang kakayanan, pero kailangan niya na pong tumulong sa mayaw, no? Doon po siya gagamit ng tinatawag na mga usay, o yung mga tinatawag na ubong at usay. Okay. Ito, magandang tanong din, no? Ano daw yung proseso ng training ng albularyo kay Sir Efren? Magkano po ang gastusin? Sabi ng Garrett Chan. Kami po, meron po kaming seminar, no, na ginaganap buwan-buwan. Meron po unang-una ang itinuturo po namin yung hilot hagod, no, pero yun po, yung first batch nga na tinuruan ko po, yun po yung traditional Filipino medicine o katutubong pamamaraan ng panggagamot. Kami po sa unang seminar, sumihis po kami ng 1,000 po. Gusto na po, no? Oo. Si Divina ng Lipa, Jimmy, sabi niya, good evening. Paano daw makukontra ng hilot ang kulang kung may nakukulang na tao? Interesting question. Like natanong sa akin yan eh. Ganito po yan, no? Ang mga manghihilot, meron pong pamamaraan ng pagtatawas. Tatawasin muna kung anong klaseng kulang ang ginawa ng isang tao. Pagkatapos po, yung pangkukulam, kaya nga sa salitang kulang, no? Yung kulam ay galing sa salitang kulang, kinukulangan ka. Kaya ka nga, paano ka makukulam? Kukuhaan ka ng libag, o kaya ng buhok mo, o kaya ng damit mo. Yung parte ng sayo, kinulang o kinuha, at inilagay po doon sa, kunyari, di ba, nilalagay ng manika, doon nila kinakabit yung mga buhok o yung mga ano, at doon kami na manipulate sa pamamagitan ng karayom at iba-iba. Itatanim ka sa ilalim ng ano, ng lupa, sa cementerio. Lahat yun. Yun po ay isang klase at marami pang klase ng pangkukulam. Ngayon po, yung sa dulo, kaya kulang, at yung nandun po yung tinatawag na gumagamit po sila ng matinding kusog at tinatawag na usal o vibration. Kaya po, ay ang pangkukulang ay kabaliktaran po ng mga albularyo. No, nasa kumbaga parang negative sila o yung tinatawag na baling na kusog ang ginagamit nila. Ganun din po, meron po sinasabing mambabarang. No, ibig sabihin ng mambabarang, isang klase rin ng pangukulam pero pinabarahan nila yung mga daluyan. At nilalagyan nila ng mga insekto o mga hayop kapag binarahan nila yon. Kaya kita niyo po pag binarang, sumusukan ng palaka, nilalabasan ng ipis yung ilong, at nagagamot po yan ng isang mga. Nakita na ako, pumunta po ako sa actually hindi sa Sikihor. Saan? Pumunta po ako sa Samar, no? Pumunta po ako sa Samar, tapos pumaypay po ako sa Daram at Sumaraga. No? Nakita ko po doon yung mga maraan ng mga manggagamot, yung mga kaparaanan ng mga manggagamot, na kapag ginamot nila, nilalabasan talaga ng gano'n. Minsan, pag sinuklay na pong gano'n, isang platong puto ang nakukuha po nila. My goodness. No? Kita nyo, Pasensya na gusto kumakain. Kaya nga po, ayan, yung sinabing barang. No? Okay. Ito, Jim, tanong niya, maaari po bang maalis ng varicose veins sa pamagitan ng hilot? Opo, yung varicose veins po, meron po mga halamang gamot na inahaplas po doon sa mga parteng may varicose veins. One question dito na lagi tinatanong nyo. What time should I eat or take a bath after massage? Like sasabi, 24 hours hindi ka dapat maligo. Ito ba may katotohanan or meron bang rason dyan? Kasi ganito po yan, yung mga katutubo natin, gumagamit po ng mga halamang gamot. Ngayon dati hindi nila kinakatas. Kumbaga ang ginagawa nila, tinatapan lang nila. So para ma-absorb ng gusto, yung mga tinapal na mga dahon, hindi nila pinapaligo minsan isang linggo pa eh. Wow. Kaya 24 hours na. Alam ko 6 hours lang. Kaya ang ginawa ng mga manghilot, ng mga ngayon, mga moderno, kinatas yung mga halamang gamot at na-absorb kagad ng skin. Lalong-lalo na yung mga halamang gamot na organic, no? At na-absorb kagad ng skin. Kaya pagkatapos pong hilutin, after 3 to 6 hours, pwede na pong maligo. Okay, si Anita ng Quezon City, sabi niya, magandang gabi, pakihingi ang telephone number ni Sir Efren at kung pwede, kung yung book mo daw, meron ka bang libro na kung saan siya pwedeng, yung mga Tagalog mo kasi, nagre-request ng libro. Oo, ano daw yung dictionary, ano daw yung, sino daw yung author ng libro, ano yung librong yon.
Ang librong pong yun ay maugnayin talasalitaang pang-agham. Ito po ay binuo ng mga lupo ng agham sa Maynila noong 1969 to 1972. Saan na pala ang tagal yun? Okay, sa natin ito sa mga contacts interquason, gaya po na nabanggit nyo, nangyari sa akin na ako'y nahulog sa kama at naitukod ko ang aking kanang braso. May ilang taon na po ang karaan, masakit pa at gusto pong mapahilot. Sabi ni Meli, mahubat o pinahonan, Rizal. Sinasabi niya kung saan daw mga kontakay na pinanggit niyang clinic mo, pero hindi ka telephone number. Pwede po kayong tumawag sa 387-1667. Dahan-dahan lang, sinusulat nila yan eh. Apo. Okay, saan tatawag yung mga yan? Kaya tulitin mo yun. Tawag po kayo sa 387-1667. Alright. So yan ang telepono ni Efren. Ito paano ang proseso ng Ay, pakiulit daw ang numero mo, Efren. Pakiulit daw. Pwede po kayong tumawag sa 387-1667. Tawagan niyo po at makukontak niyo po dun si Cheryl, si Mila o kaya si Edward. Meron kang mobile phone? Meron po akong mobile phone, 0932-521-1797. Pakiulit. 0932-521-1797. Okay. Hindi meron ditong nagtag sa public service pagbigyan lang natin. Si Okay. Julie Venezuela ng Cainta Rizal. Sa mga nakakilala kay Antonio Santos ng 13 Martires, siya po ay sumakabilang buhay na nag-December 15, 2012. Interment will be announced later. Please text or call Tonton Santos at 0917-397-2575. Ito, yung teksto no. Ano eh? Bad breath daw. Ang daw ang course nito at ako pwede kong magamot ito. Hindi siya namin pangalan niya. Ang bad breath po kasi, pwede pong nanggagaling po sa tiyan no? Yung tinatawag na halitosis, no? Ang maganda po dyan, singkamas, no? Singkamas? Tsaka yung nilagang patatas. At saka, pag nanggagaling naman po sa bibig, yan po meron pong linga, no? At saka yung mga anis, no? Pwede pong kainin po yan. Sarap na. Di ba? Oo. Next. Wala na, tapos na. Quota nga ako din. Paano? What will happen after December 21? Wala. December 22. Sabi, meron pa kami programa eh. Sa 23, di ba? Meron tayong programa pa. Wala mangyayari sa December 21. Pero meron din mga calamities. Ayun sinasabi ng Mayan Calendar, every end of each cycle, meron mga calamities. Ito nangyayari na eh. Hindi na ito bago. At marami pang mangyayari bago matapos ang taon na ito. Katok bahay, mas kong bigay, Rinda Asonso, Onito, Marin, Holy Spirit. Katok bahay daw, pamas kong bigay, Rinda Asonso, Fernandez, 285 Marine Road, Barangay, Holy Spirit. Yung sa... Siguro yan ang no? Hindi yan yung pinuntahan namin, pero yung may pinuntahan kami last Wednesday nga, yung sa bahay, pamas kong bigay. Ngayon, can you give an elaboration yung sa wala parang natapos na, pero gusto ko lamang bigyan mo ng mas paliwanag yung sa seminar. Ano bang isang araw yan, no? Tapos anong kunin sa umaga, tanghali, sa hapon? Anong mga topics involved? Sa umaga po, ang seminar ko po from 9 a.m. hanggang 5 p.m. Yung 9 to 12 po, tinatalakay ko po doon yung history ng hilot at yung mga iba't ibang pamamaraan ng paghihilot dito sa Pilipinas. At yung 1 to 5 po, doon ko po pinapakita yung demonstration doon sa mga iba't ibang pamamaraan ng panghihilot. Okay. No? Okay, go ahead. Meron pa. Tapos, yung mga gustong matuto ng diretso, yun, yung tatanong. yun po, meron pong practicum, no? O yung, kumbaga parang pupunta po sa kliniko, kasama ko siya ng mga gagamot po. Hindi kasama sa one day yun. Yung ano ba? Yung sado na... Yung 7 levels pa yan eh. Hindi, ibig sabihin yung sa one day na yun. Ang kasama lang ba yun eh? Yung history at saka yung demonstration. Apo, kasama ko. Yung dalawang lang yun. Apo. So, in other words, sa afternoon, mag-demo yung iba-ibang paraan ng panggagamot. Actual practice. So, sa isang araw ba yun, marututo silang mag-hilot? May yung mga iba po kasi umatin, mga marunong na, so yung philosophy and practice na lang ng konti. Tapos yung iba naman, yung iba talagang pagkatapos po ng seminar, pumupunta po sa kliniko para yung practicum po nila. Alam mo, mabalik ako so wala namang sa panahon.
mabalik ko sa objective na yung alyansa. Ano talaga ang inyong layunin sa alyansa para ipunin lamang ang mga manghihilot at mga baryo? O pagkatapos naman kayo magtipon, meron ba kayong mga meetings o mga activities sa inyong alyansa? Apo, meron po kami mga meetings and activities. Kapares nga po ngayon, bukod sa iniipon po namin yung mga manghihilot at mga albularyo, yung ginagawa po namin ngayon yung standards and accreditation, yung mga criteria na talagang sasalain yung mga manghihilot at albularyo kasi katulad yung sinabi nyo kanina, may bumbero na naghihilot. Oo. Tapos hindi naman po naayos. Oo. Kasi Pero minsan, natuto daw siya maging bombero, no? Yung kapatid mo. Yes. kaya nga po, ito, may masusing pag-aaral po, no? At kung sino po yung mga tagapakinig niyo po na kung sila po yung mga manghihilot o albularyo, pwede po kayo makipag-ugnayan po sa amin sa alyansa ng mga manghihilot at albularyo. Efren, paano mo planong i-implement yung accreditation na to? I mean, across the board ka. May mga test pa yan. Apo, meron po mga test po yan, ano? Kaparis po ng mga ibang hindi nakapag-aral, may iba pong mga test dyan, more on oral. Tapos, ito po, tinutulungan po kami ng PTAC, no? Ano yung PINAC? Philippine Institute of Traditional and Authentic Medicine. Okay, wala tayong panahon, no? Siguro, i-repeat na lang natin ang iyong telepono sa clinic dahil tawag ng tawag sa amin ng mga tao. Pero repeat namin ang kanyang, sulat ninyo, ha? Ang inyong clinic at saka yung telepono sa kayong matatagpuan. Matatagpuan niyo po ang aking gamutan sa stall number 3, Hyacinth Street, Rojas District, Quezon City. At ang aking mga numero ay ang landline 387-1667 o kaya pwede po kayong tumawag sa 0932-521-1797. Okay, salamat, Efren. Thank you for guesting again. Okay, yes. At maraming tanulutunan. Yes. Usual. At salamat ako talaga kay Efren. Alam mo, very busy ito, ha? Mhm. Very busy. Sure. No time para sa atin. Kaya Oo. napakalaki ang ating utang na loob dito sa ating guest na ito. Napakalaki ang natutunan ako. Especially Oo, ako rin. No? sa hilot. Okay, alam tayong panahon. Tapos